Umalma ang koalisyon ng mayorya sa Kamara sa maaanghang na salitang binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mababang kapulungan. Sa isang pahayag, ikinalungkot ng mga pinuno ng 6 na partidong politikal sa Kamara ang pag-atake ni Duterte sa institusyon, kabilang na ang kanyang aligasyon ukol sa pamamayag pag-umano ng pork barrel funds. Mas makabubuti raw na magpakita siya ng ebidensya. Umalma rin sila sa naging pagbabanta ni Duterte sa buhay ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi nagustuhan ng mga mambabatas ang atake ni Duterte sa institusyong sumuporta sa kanyang legislative agenda bilang Pangulo. Wala namang problema yung relationship ng institution with the former president. Ngayon lang, kasi nga, because of that interview na sinabi niya the most corrupt agency, institution is the House of Representatives, parang nilalahat niya. Sa video na yon, may threat talaga na patay. I think, if I'm not mistaken, patayin si Congresswoman Castro, no? So, yun, parang ano na yun, nakakasakit na yun. Tumanggi si Velasco na sabihin na may hidwaan sa pagitan ng Kamara at ng dating Pangulo. Pero posible raw na may kinalaman ang mga atake ni Duterte sa tumamlay na relasyon ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Dating magkapartido ang Vice Presidente at si Romualdez sa Lakas CMD. Umalis ng partido ang pangalawang Pangulo nang mapalitan bilang Senior Deputy Speaker sa Kamara si dating Pangulo at ngayoy Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kamakailan, nagdesisyon ng Kamara na ilipat ang nasa mahigit 1 bilyong pisong confidential funds ng ilang ahensya, kabilang na ang Office of the Vice President at Education Department na pinamumunuan ng pangalawang Pangulo. Hindi ko kasi masabing away yan eh. Pwede namang misunderstanding lang yan eh. Ang problema talaga, yung reaction nung grupo nila BP Sara, no? Hindi natin alam kung sa kanila galing yung mga attack sa Congress kasi ang nagsalita yung tatay. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Castro sa pagtindig ng Kamara sa pagbabanta laban sa kanya ni Duterte. Ayon naman kay Velasco, handa silang magbigay ng seguridad kay Castro at sa iba pang mga mambabatas na may kinakaharap na banta sa seguridad kung hihilingin nila ito. Cian Arcangel, CNN Philippines.